Bubbly. Ayan. Upo po kayo. Sit down yourself. Ayan. Thank you. Hi, ma'am. Hello, baby. Ayan. So, ito po, no, ang Mr. Probably, uulitin ko lang po, hindi lang po kami dito nag-guess ng mga kalokalike para maipakilala namin sa buong manunood na magiging bida sa ating programa. Dahil sa Mr. Probably, lahat po dito pwedeng maging bida. Kagaya na lamang po ng atin ngayong guest, ang Cancer Warrior. Ang pangalan niya ay si Baby, yung mic. Baby David Austin. Ayan, si Baby David. Isa po siyang Cancer Warrior. Ayan. So, magandang hapon sa inyo, Sir and Ma'am Arlene. Ayan, si Baby David. Hello. Ayan. Kamusta naman po? Ano niya sa Cancer Warrior? Yung pinaglalaban niya. Paano to nagsimula? Nagsimula po siya sa bukol po sa liig. Nakala po namin beke. Pina-check up po namin siya sa clinic po namin. Nung una po, niresetahan lang po siya ng gamot. Tapos hindi po siya umipek. Tapos tinaasan po na nag-high dose po siya. Hindi rin po siya umipek. Tapos naglumipat po kami ng ibang clinic. Nagpa-second option po kami. Tapos puro laboratory na lang po sila. Laboratory, yung ultrasound po sa lieg. Yung mga x-ray po. Hanggang sa nirecommend na po kami sa ENT daw po para masilip daw po. Tapos nagpa-check up rin po kami sa Batangas, ganun din po, puro laboratory. Hanggang sa nag-decide na po kami na pumunta ng PCMC po para sa ENT. Noong nagpunta po kami sa ENT sa PCMC po, pina-biopsy po yung leeg niya kasi malaki na po yung bukol. Dumoble na po, magkabila na po yung bukol niya. Nung na-biopsy po, pina-CT scan. After po na pinauwi kami, tapos pina-admit po kami ulit kasi lumaki na po yung bukol niya, nahirapan na po siyang huminga to the point na natubuhan na po siya. Alam nyo, ito kasi sa programa ng Mr. Probably, ito yung gusto kong marami tayong pagkakataon na tuwing may i-guest ay mas naipapakilala natin yung mga talento, kung ano sila. Pero dito rin kasi natin makikita kagaya na lang ni Baby David. So, lumalaban po siya sa cancer na sakit. No? So, ang daming pinagdaanan nila, Mami Arlene. Kung saan-saan sila napunta para lang mabigyan ng pagkakataon ng kanilang anak na matanggal or mawala itong cancer na to. Kasi ang cancer kasi, isa po siyang sakit na kung saan ay trahidor, kung tawagin, no na cancer. So, itong, tuloy-tuloy pa rin yung, gamutan niya. Opo, tuloy-tuloy pa rin po ang chemotherapy, procedure po, chemotherapy, halos maging bahay na po namin yung hospital po. Ayan. So, dahil nga sa liig ba? Sa loob? Opo, dito po sa leeg niya, magkabila po. Sobrang laki po dati. Pero ngayon medyo na na siya. Opo, natunaw na po siya sa chemotherapy, sa steroids po. Ano yung mga ginagamit nyong treatment para sa paggaling ng anak ninyo? Sa chemotherapy niya po, mga methotrexate, L-aspa po, yung mga vincristine, doxo po, mga ganun pong chemotherapy treatment po. So, kailangan talaga dito is may financial fund talaga. Opo. Kasi ito yung sinasabi natin na pagdating kasi sa sakit ng cancer, ano ba to? Anong sabi sa inyo ng doktor, yung cancer niya? Leukemia po at acute lymphoblastic leukemia po. Acute? Opo, acute lymphoblastic leukemia. Plastic po. leukemia. Okay. So, ayan. So, ang cute pa naman. Pansin nyo mga espre, no? Ang cute ng bata, no? Ayan, masaya lang siya. So, pinifeel niya kung ano yung buhay bata sa paglalaro, sa pag-ano. So, ito yun eh. Dahil nga meron siyang kinakalaban or nilalabanan sa sarili niya. Bata pa siya. Pero ito naman, matanong ko lang, ano ang kailangan para tuluyang gumaling yung anak ninyo sa kanyang pinaglalaban? Unang-una po, financial kasi
Hindi po kami, araw-araw po namin problema yung pamasahe po pauwi, yung gamot niya po na minsan hindi po available sa pharmacy po namin sa PCMC, yung gatas niya po na nakaka-help po para sa immune system niya po, tapos yung chemotherapy po, yung chemotherapy niya po. Ayan, so kailangan talagang meron talaga silang financial support fund para sa paggaling ng anak nila kasi ito yun eh. So lagi silang anong tawag doon? Yung lagi kayong schedule. Opo, tama Check po. up or ano pa ba yung ano natin diyan? Pinupuntahan natin. Chemotherapy. Therapy. Procedure po. Ang dami. Sa totoo lang, no, napakaraming pagkakataon na tayo bilang isang normal na lumalaban sa buhay, may trabaho, meron tayong mga pinagkakaabalahan, no? So, hindi natin agad nakikita na meron palang mga tao, lalo na ang bata, meron pala silang pinagdadaanan na hindi natin masabing napakadali para sa magulang. Kasi halos yung pera na ginugugol ng father, mother, nag-work parehas. Hindi po. Yung asawa ko lang po. Ayun. So ito nga no, sa family nila yung tatay lang po yung nagtatrabaho. So hindi talaga magiging sapat na sila lang yung magpo-produce ng pang-araw-araw, paggaling ng bata. So napakahirap sa sitwasyon nila na lumalaban yung bata. Pero nakakatuwa kasi bibong-bibo yung bata. Sa totoo lang. Ayan no. Parang ramdam natin sa sarili natin na bata pa rin siya. Na ito yung ano niya, buhay niya. Pero hindi natin maalintanan na may pinagdadaanan siya sa likod ng saya niya, sa likod ng pagiging bata niya. So ito naman, gusto ko lang itanong, kailangan ng bone marrow transplant para tuluyan gumaling. Opo, yun po yung isang option po para mawala po yung cancer cell niya. Maging normal na bata po yung bone marrow transplant po na nagkakahalagang 7M daw po. Masyadong... Magkano? 7M daw po yung... 7 million Opo. para sa bone marrow transplant. Grabe no. Alam nyo yung bata, yan ang saya-saya niya. Nag-enjoy lang siya sa pagiging bata. Ito yung sinasabi natin na ang bawat bata sa mundo ay may karapatan, may pangalan, ayan, maglaro, mag-enjoy. Kasi bata pa siya eh. So kung papansinin mo, kahit may dinadala siya, sa totoo lang, ito bang niya, meron siya yung mga puro inject, no? Opo, maraming beses po. Ayan, so isipin nyo kung ilang mga injection na yung tumusok sa katawan ng bata para lang gumaling. Kumbaga, mabigyan lang ng pagkakataon na maging siya, makasama nila yung anak nila ng matagal at mawala yung dinadalang sakit na ito na cancer. Anong tawag sa sakit niyang cancer? Acute lymphoblastic leukemia. So mga S-friend, ayan, so ito po yung pamilya ni David. Isa po siyang cancer warrior at patuloy po siyang lumalaban sa hamon ng buhay sa sakit niyang cancer. Meron po ba kayong gustong sabihin sa ating mga televiewers or manawagan kayo ng kung sino yung pwedeng makatulong kahit maliit na halaga para lang mabigyan ng pagkakataon yung anak niyo? Sa gusto pong tumulong sa amin, kahit magkano, malaki man o maliit, emotionally, physically, financially, lahat po tinatanggap namin. Tsaka prayers po, mahalaga rin po sa amin yung prayers po sa bata. Hindi ko pa alam kung paano ko papasasalamatan ng lahat. Basta, ang sinasabi ko lang po, ang advice ko lang po, kung lumaban po tayo kahit na sa anong hirap po ng buhay, na wag po natin iisipin na ano man pinagdadaanan natin mabigat kasi mas marami pa pong tao may mas mabigat pa pong pinagdadaanan lamang po.